Zhang Wei. Kung hindi nyo siya mailigtas ngayon, Kapag namatay siya, lahat kayo ay magsasakripisyo kasama niya. Zhang Wei. Ikaw lang ang tanging taong mahalaga sa akin sa mundong ito. Hindi ka pwedeng mamatay. Magkasama ba kaming nagpakamatay laban sa ahente na maliit na ano to? Sana siya? Pakakasalan mo ba? Pakakasalan mo siya. Umalis ka. Sino bang papakasal sa'yo? Pobre ka naman. Magingyak ka. Nakabalik ako sa nakaraan. Napunta ako sa katawan ng isang lapitin ng mga babae. Juanito, nagising ka na. Buti naman. Ito ang kaibigan kong mayaman. Pinakamayamang tao ng Jiangxi. 10 taong gulang pa lang namatay. Ako lang ang kanging kaibigan niya. Haring, may kakaiba. Bakit ang lambot ng dibdib na mayamang tropa ko? Anong ganito kalambot? Jinong Chu, si Gino Zhangwei ay ligtas na sa panganib. Hindi nyo na kailangang magbantay dito. Maaming trabaho sa grupo na dapat asikasuhin. Hindi maaari. Si Zhang Wei, hindi na pwedeng mag-isang. Kailangan kong manatili sa tabi niya. Hindi na kailangan. Ayos na AKO. Sige na. Magbatu. Huwag mong sayangin ang oras mo sa... Hindi pwede. Sa mundong ito, walang kahit ano. Na mas mahalaga pa kaysa sayo. Ayos na AKO. Iba ang tingin ng taong ito sa akin. Hindi kaya gusto niya ako. Kaibigan, Wala akong problema. Ayos na ang katawan ko ngayon. Pwina kang magpa-discharge. Kung magtatagal pa, baka bakla ako dahil sa kanya. Hindi pwede. Nakita ka Wange Multo. Sabi ng doktor, hindi siya magiging gulay pero sa buong buhay niya, nakahiga lang siya sa kama. Paano na, Jing? Wala na? Ikaw. Talagang okay ka na. Iwag mo akong lukuan. Okay ka na? Huwag alala, matibay ang buhay ko. Tara, gawin ang paperless para makauwi. Ha ha ha. Tara na. si Zhang Wei. Simulang gayon, putulin mo na ang lahat ng ugnayan mo kay Suwan. Huwag gumawa ng kalokohan para sa kanya. Wala kang dapat alalahanin. Ang babaeng yun ay gold digger. Tinapos ko na lahat sa kanya. Hindi na kami magkakaroon pa ng anumang kaugnayan. Sa wakas, nakipaghiwalay na siya. Hindi ko na siya Kanino man? Zhang Wei, Ew. ikaw ang pinagkakatiwala. Paano kung pumunta ka sa lugar ko? Pumunta ako sa iyo. Kaibigan, matatag ang prinsipyo mo. Ayaw masabihan dumaan sa likod na kanino na lang. Pumunta sa branch office ko, magsimulang magtrabaho mula sa pinakaibaba. AKO, itatago ang tunay mong pagkakakilanlan buong panahon. Sweldo, 10 milyon kada buwan. Ano sa tingin mo? 10 milyon para sa intern lang. Masyado bang maliit? Kang gana, 20 milyon, kaunang bonus. Grave naman. 20 milyon kada buwan para sa intern. Talagang hindi mo ako itinuturing na iba, pre. Nasabi ko lahat ng dapat sabihin. Kung hindi ka pupunta, wala ka nang galang sa akin. Haha. Tara, kaibigan, bibili tayo ng magagandang damit. Tara. Servidor. Zanwe. Bumili ako ng isang villa malapit sa opisina. Pag na-promote ka na at tumaas ang sahod mo, bibilhan kita na mas malaki pa.
Achoo! Masyado kang mabait sa akin. Sobrang bait mo talaga. AKO. AKY sayo na lang. AKO. AKY sayo na lang. Ikaw, sabi mo ano? Naligtas mo ang buhay ko ng bata pa tayo. Akin. Ayo ito. Uy, Mayna, yung bagong laruan mo. Pairam muna. Are, Ang dami nayo. Tapos isa lang siya. Anong klaseng tapon yan? gusto mo talagang magpapakamatay ha? MJ Atol, Sugu. Great, Nadikat AKO Donna. Siya. Sa total lang. May lihim akong matagal tinatago. Gusto kong sabihin sa'yo. Ano? Lihim? Maganda ba? Pear. Ikaw. Zanwe, meron kang lihim. Itinago ko ito ng 20 taon. Sa total lang, Bobby AKO. May isang lihim. Itinago ko ito ng 20 taon. Sa total lang, Bobby AKO. Great. Pear. Ikaw pala'y bihis babae. Ah. Kapatid. Wala ka nang kailangang sabihin. Nointindihan kita. Alam kayo, bata ka pa sinasabing ka bakla. Malalim ang naging sugat sa loob, pero ngayon gusto mong sumubok ng bagong estilo, maging malikhain. Suportado kita. Mabuting kaibigan, habang buhay. Para pamunuan ko ang negosyong iniwan ni Lolo, itinuring ako ng mga magulang ko na parang lalaki. Ngayon, ako na ang namamahala sa Q Group. Panahon na para habulin ang sarili kong kaligayahan. Zhang Wei, Kang. Ako ay likas na babae. Nagigastion MOBA ang ganitong class kayo? Siempre. Gustong gusto. Huwag kang magsalita. Ang ganda ng itsura sa damit pang babae. Maputi, maganda, mahahabang, mas may dating kaysa sa artista sa TV. Ang mahalaga pa, siya ang pinakamayaman sa lungsod ng Jaya. At handa siyang gumastos para sa akin. Kung siya lang sana'y isang babae, ganon sana kaganda. Isa itong kapatid na kasama sa hirap at paano nagawang pagkakitaan ang kapatid. Hayap AKO. Kapatid, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong itatago ko ang sikreto mo. Oy, Hindi ba ito si Zhang Wei? Hahaha. Bakit buhay ka pa pagkatapos ng aksidente? Hindi ba ito si Zhang Wei? Ha. Bakit buhay ka pa pagkatapos ng aksidente? Suwon. Tinanggihan mo ako. Dahil sa kanya ba? Nung nag-aral tayo, alalay kayo siya. Mga gawaing pagbuhat at pagserbisyo, lagi niyang ginagawa. Ang nakaraan ay nakaan, ngayon ay ngayon, sasabihin ko sa'yo. Ang bahay ni Kuya Feng, giniba, nakakuha ng 2 milyong mula sa demolisyon. IKFPA, pobre ka lang. Malayong malayo ang agwat. Naglabas ng pera, ginamit koneksyon, nakapasok sa kumpanya ng World's Top 500, si Zhang Wei. Kung marunong kang umayon, maging tapat na aso na lang sakin. Kapag maganda ang mood ko, baka tanggapin pa kita. Papasubukin kita ng buhay ng mga mayayaman, AMM. Hindi na kailangan ang pag-alala nyo. Si Zhang Wei. May trabaho na. Ikaw. Ikaw ay. Ako ang nobya ni Zhang Wei. Shiran ikaw. Salamat sa'yo. Bilag na ex-girlfriend. Nagkaroon ako ng napakabuting boyfriend. Tara na. Magdiwang tayo. Sa unang araw natin magkasama. Ako ang taya sa pagkain.
Anong gagawin ko? Parang nagkakagusto ako sa matalik kong kaibigan. Chanel. LV. Valentino. Naku. Si Zhang Wei matapos kong sipain, nakahanap ng mayaman at maganda. Ano meron siya? Ay, halata namang mga inupahan na aktor lang yan. Sigurado siyang palihim sumusunod at ginagalit ka para ipakitang maganda ang nangyari sa kanya. Grabe, ang dudumi ng diskarte. Umaastang mayaman kahit wala. Malamang ginagawa lang to para makaganti. Ginastos niya lahat ng pera niya. Makita kung hanggang kailan siya magpapangga. Tara. Sundan natin siya para silipin. Tama. Ibulgar natin siya. Tara. Churan. Sobrang salamat kinana. Kita mo ba yun? Si Chuan, namutla talaga siya. Wala nang sabi-sabi. Yang sude mo, bagay na bagay sa'yo. Siguradong lahat lumilingon. Buong daan, ang tingin ng mga lalaki sa akin, puro inggit. Nakaganito na nga ako, pati kilos sa galaw ko, ginawa ko na mas pambabae. Pero si Zhang Wei, iniisip pa rin niyang isa akong lalaki. Ano ba ang dapat kong gawin para tanggapin niya na babae ako? Hindi naman pwedeng magabad na lang AKO sa harap na yan. DBA? Hi, bakit hindi ka kumakain? Sige na, huwag kang mahiya. Tikman mo ang 7 minuto lutong ko. Pinakain niya ako. Gumamit kami ng isang utensils. Ito ba'y may tuturing na indirect na halik? Ay Ikaw, bakit namumula ang mukha mo? Wala, sobrang init lang. Huwag mo nang sabihin. Si Chura na ganito, may dating ng babae. Maputi ang balat, maganda ang mukha at Peki itong dibdib. Ang galing ng pagkatotoo nito. Choran, yung mga muskol mo sa dibdib. Paano mo na-train, ha? Hindi tama. Ito, paano ito ginawa? Halos kapareho ng totoo. Erehong pereho. Tunay na parang totoo. Perehong pereho. Malambot. Malambot ito. Siya. Nalaman na yan. Hinawakan niya. Hindi naman siguro. Huwag sabihin kapatid ko nagpagawa ng ganong operasyon sa ibang bansa. Ano siya haharapin pagkatapos nito? Bukod pa dito, kanina kakaiba ang tingin sa akin. Hindi kaya. Totoo bang gusto niya ng lalaki? Ay naku, kanya-kanyang trip lang yan. Wala silang itsura na magkasintahan. Bakit kahit saan naroon kayo? Pumunta kami sa restaurant para kumain. Anong pakialam mo? Zhang Wei, para lang makainis ka sa akin. Todo gastos ka talaga. Parang isang buong taon na sahod mo ang maubos nito ah. Hindi kailangang mag-alala, MS2. Ako na ang taya sa kainan na ito. Ay naku, nagpapanggap ka pa talaga. Ate, talagang dedikado ka. Tara. Kuya/8, Serbizient. Grabe naman. Isang order ng baka, 2,000. Bakit hindi mang agaw ng pera? Gino, ang lahat ng ito ay imported na Wagyu beef. Kung di mo kaya, huwag ka nang mapanggap. Lumabas ka at kumanan. Mas bagay ang kainan sa Sha County. Ikaf. Maraming pera si kuya, isa si kuya sa mga tagapagmana ng lupa. Waiter. Ito. Bigyan mo ako ng tig-iisang serving nito. Bigyan mo ako ng tig-iisang serving nito. Sige, Jinu. Zhang Wei. Mga konting order lang ito, sapat na ba? Baka naman iniingatan mo ang wallet ng girlfriend mo. Waiter. Isang order ng pancake na may black truffle at Alaskan king crab. Dagdagan na isang bote ng romaine conti. Uy. Ginampanan mo ang papel ng mayaman at maganda. Ang Zipak Montag naman. Bayaran mo ang order na ito para makita ng lahat. Sweepin ang card. Grabe. Zhang Wei, nakahanap ka ng mayamang babae. Fake it? Ikaw lang ba ang pwedeng maghanap ng mamanahin sa lupa? Bawal maghanap ng maganda at mayaman. Tingnan mo. Itong relo. Peti itong shoot kong Armani. Lahat yan binili ng girlfriend ko. Yung boyfriend mo. Ano na bang nabili niya para sa'yo? Kuya Feng, tingnan Montag nga, tong si Zhang Wei. Naku. Huwag kang magmadali. Lahat ito inuupahan lang. Mahirap na binatang huminto sa high school. Paano siya magugustuhan ng mayaman at maganda? Bakit nagustuhan niya? Para magpasikat. Sinong nakakaalam, baka maraming utang sa online loans.
ipagdiwang ang unang araw namin makasama ng boyfriend ko. Bilang regalo, magbibigay ako ng tig-isang bot ng Romain Conti para sa inyong lahat na narito. Sige, Ange Galing. Nakikita MOBA? Ang girlfriend ko nagbigay ng regalo at Magpainom ka sa mga nakaupo ng mamahaling pulang alak. Baka di kayang bayaran ng boyfriend mo ngayon ang steak na iyon. Kuya Feng, paano tayo matatalo ng ganitong hamak na mahirap na tao? Pero, isang stick lang ang nagkakahalaga ng 2,000 piso. Hindi ko basta mapapalampas ito. Iniwan kita para sa mas maginhawang buhay. Paano mabubuhay ng mas mababa sa ex-boyfriend? Kuya Feng. Kapag nanalo ka, hindi ko nakukunin ang 38,800 dowry na yon. Ikaw ang nagsabay na yan ah. Waiter, lahat ng gastos ngayong araw, ako ang sasagot. Lahat ng gastos ngayon, ako ang sasagot. Wete, dagdag ulam, ay ako rin dagdag. Bilisan mo mag-swipe ang dagdag ulam, hindi ka Tingnan niyang kuripot na mukha. Kung di kaya maglibre, huwag maglilibre. Ginoo, pangunahing gastos sa pangkalahatan. Kabuwang halaga, 48. Iro on bell. Magkano? Grab. Apat na put walong libo walong don. Luigi Teo. HMP. Kita niyo ba? Ganon ako kamahal ni Kuya Bong. Isang kainan, gumastos siya ng 48,800 para sa akin. Wow! Ang galing ni Kuya Bong. Mahal, maghang telo-teo this time. Mas maganda ang buhay ng ex ko kaysa sa akin. Aking mahal. Paano mo siya matatalo? Depende kung gaano mo ako kamahal. Waiter. Pakitawag ang inyong 5-star na chef, si MR Maito. Dito mismo. Gumawa ng cake para sa aking mahal. Hivay na, magkano ba ang halaga ng isang cake? Ang cake na ito, gawa mismo ng aming head chef, ay may mga nakalagay pang mga diamante. Ang palamuti sa ilalim ay 500,000. 500,000. Para lang sa isang cake. Churan, huwag Montag nang gastusin yan. O baka itigil na lang. Oy! Bakit biglang tumigil ang acting? Naruwag ka? Para sa joke, karapat dapat. I swipe ang card. Kailan ko mahahanap? Ng ganitong klaseng girlfriend. Hindi naman siya kasing gwapo ka o. Baki kaya? Ang sarap nito. Oy, Suwan. Nakita MOB. Mas pinabaitan ba niya sa akin? Asan ang boyfriend mo? Asan ang boyfriend mo? Kuya Feng, tingnan Montag ang saya nila. Ano ang balak mong gawin? Gumawa ng 50,000 cake na may brilyante. Ikaw din, may brilyante. Kung si Zhang Wei ay may ganito, bakit ako wala? Itong 50,000 cake, siguradong ito ang huli niyang limit. Kuya Feng, binuhos mo na ang 48,300 sa kanya. Paano ka pa pwedeng sumuko sa mahalagang sandali? Aba, Pero, wala kang paninindigan, lalaki ka ba? Lahat ng tao nakatingi sa'yo, hindi ka ba nahihiya? Kung ganyan ka pa rin, makikipaghiwalay ako sa'yo. halos 60,000 na ang nagastos mo para sa babaeng yan. Ngayon maghihiwalay kayo, walang-wala ka na talaga. Xiaofeng. Peo lang and I kuya. Ito ay para sa mga taong may mata. Hindi mo kakayanin ang ganito. Mas mabuti pang kunin mo ang pera mula sa demolition. Hanap ng matinong babae at magpakasal. Ang ganitong klaseng babae. Hindi mo kayang hawakan. Ikaw na mahirap, bagay ba sa'yo turuan ako? Waiter, isa pang parehas na cake, hindi. Gusto ko mas malaki, mas mahal diyan. Kino, kalma lang po kayo. Ito ay special na order. Kapag in-order, hindi na pwedeng i-refund. Ikaw na waiter, naglalakas loob kang sermonan na. Ang pride ko at ng girlfriend ko, hindi pwedeng mawala. Swipe mo na ang card. Ang pera ko mula sa demolition. Ubus na lahat. Hala.
Kuya Feng. Zhang Wei. Nakikita Montag ba ang boyfriend kong bumili ng keke, mas malaki, mas mahal kaysa sa iyo. Mas maganda ang buhay ko, higit 1,000 beses kaysa sa iyo. Waiter. Waiter. Hayaan mo na, mahal. Busag AKO, huwag yumurta pa. Sayang lang kung masasaya. Oy! Ubos na pera mo, ano? Yabang mo kinaina, DBA? Sige, yabang, tuloy lang. Pair. Hinihikayat kita, huwag mang-asa. Kung hindi, girlfriend ko gagawa ng nakakakilabot na bagay. Hindi ko maipapangako na magiging TSS. Hello, Ginong Chu. Ang inutos ninyong regalo para sa unang araw ng trabaho ni Ginong Zhang Wei ay naihatid na sa pintuan ng restaurant. Para sa unang araw ng relasyon. Regalo para sa anniversary. Negastahin MOBA? Ito. Lamborghini. Icholoy mo, sige lang, umarut ka pa. Sinong niloloko mo gamit ang lighter? Hindi na kaya, ha? Lighter lang ba talaga? Lumabas ka tignan natin. Say. Tara. UY. Nazauna? Nasaan ang kots? Young Lamborghini? Sharon. Hindi mo gagawin. Nagbabayro, susi ng kotse lang binibigay mo. Hi, hindi na pwedeng ituloy pa to DBA. Lumuhod ka na lang at aminin ang pagkatalo. Tawagin mo kaming nanay at tatay. Dito. Arrêt. Pacusab. Ito ay tinatawag na Audi. Panganay na kapatid na. Hindi mo ba talaga makilala ang logo ng Coats? Lamborghini. Grabe. Malaking Toro. At limitado pa ang model. Siguradong nasa ilang milyon ito. Grabe, ilang milyon talaga. Kahit i-demolish ko lahat ng ancestral grave namin, hindi ko pa rin kayang bilhin to. Imposible. Talagang imposible. Hindi posibleng kay Zhang Wei ang Coats na to. Pagkakataon lang. Siguradong pagkakataon lang to. Sa antas ng mga luxury cars tulad ng Lamborghini, kailangan ng minimum na 6 na buwang pag-order. Siguradong pag-aari ito ng ibang boss. Zhang Wei, binabati sa pagiging kagalang-galang na gumagamit ng Lamborghini. Naway ang liwanag ng itim na likod at gintong sungay ay magbigay liwanag sa inyong negosyo at kinabukasan. Ginoong Zhang Wei, binabati sa pagiging gumagamit ng Lamborghini. Zhang Wei. Nakahanap nga siya ng mayamang sugar mo. Bakit siya? Bakit si Zhang Wei may nakikitang mayamang babae na gumagastos para sa kanya habang ako stuck sa ganitong tao? Ang layo ng agwat natin. Bakit napakalaki ng pagkakaiba? Shuran. Inatrato mo ako ng sobrang maayos. Sobra naman yata. Para sa'yo, sulit. Sulit. Tingnan mo ang karelasyon ng iba, bait nila, ikaf. Walang silbi, hay walay. Keo. Put ng ina mo, sumasakit ba ang likod mo habang umiihi ng nakaupo? Tingnan mo ang Ano ba ang pera ng demolisyon, inubos ko sa'yo. Sasabihin mo hiwalay tayo. Yung kanina nga, ni hindi ako kumain, ha? Pa ka mo. lalaki kabi at halaga. Wala na akong oras para mag-aksaya sa tulad mong walang silbi. Santakin, edi tatapusin kita. Tigil na. Napakabait niyong anak ha. Napatama na, lumuhod at humingi ng tawad. Zhang Wei, magkaklase naman tayo, bigyan mo ng konting konsiderasyon. Alice Diane. Zhang Wei, ang gulong ng buhay umikot. Balang araw, papasok ako sa buhay mayaman. Buvak kang zub. Sobra? Kayo ang nauna na pinuwersa ang girlfriend ko na magkamali. Sasabihin ko sa inyo, ang mahal ko ay hindi nakakalimot ng ganito kadali. Kaya niyang regaluhan ako ng sobrang mahal na kots. Mas marami pa siyang paraan para labanan kayo. Bibilang ako ng tatlo. Tatlo. ISA.
Tatay, nene. Nagkamali ako. Tatay, nagkamali ako. Tatay, mali ako. Mabe ka. Hihintayin ko ang kasal ninyo. Shuran. Gayon, ginastos mo ng marami para sa akin. Kailangan ko talagang suklian ang kabutihan mo. Teo na, sa bahay ko, may inihandang regalo para sa'yo. Teyona, sabahay mo, siya. Sinasabi ba niya yun sa akin? AKO, dapat ba akong sumagot sa kanya? Bakit namumula ang mukha mo? Yun. AKO, pwede ba akong uminom na malamig ngayon? Yan. AKO, pwede akong uminom na malamig ngayon? Ano? AKO, dinala KO ang charger KO. Kahit wala, mayroon kami sa bahay. Tora. Grab. Kailan ako makakahanap ng magmamahal at mag-alaga sa akin? Magasto na girlfriend kawa. Hindi pa rin ako naniniwala, si Hang Wei hindi mas gwapo o mas mayaman. Paano niya nahanap ang isang napakayamang babae? Gets ko na, yung kotse nirentahan niya lang. Sigurado bumalik sila ayusin ang bayad sa renta. Hindi ako naniniwalang magkasintahang kunwari ay pwedeng magsap. Ilantad ang pagsisinungaling nila. Ay, anong ginagawa mo? Bahala ka na. Ako. Anako. Shuran. Makauwi na may kasamang Diyosa na tulad mo. Sobrang taas ng reputasyon ko. Girlfriend, inamin niya ang relasyon natin. Girlfriend, inamin niya ang relasyon natin. Ay naku, huwag kang magkamaliha. Gusto ko lang hiramin yung damit pambabae mo para mapasikat sa mga kapitbahay. Damit kang babae. Ikaw, huwag sabihin naniniwala ka pa rin lalaki ako. Ano pa nga ba? Magkapatid sa samahan ng 10 taon. Sasabihin mo lang na babae ka. Bigla kang magiging babae na lang. Ang matigas na ulo na to, kailangan ko ba talagang hubarin mo kaya sa harap niya? Sakalang biyay naya aminin? Pear. Bobby. Anong nangyayari dito? Hindi ko masyadong narinig ng malinaw. Baka naman. Yung mayaman at maganda ay nagpapanggap na lalaki. Lalaki. Ang galing mo talaga, Zhang Wei, para inisin ako. Naghanap ka pa ng kaibigan, nagpapanggap bilang lower class boyfriend ko. Sige na. Sabi mo may regalo para sa akin. Anong regalo? Isara ang mga mata mo, ibigay ang kamay mo. Ano to? Ang dami pang pamisteryo. Pwede mo nang idilat ang mata mo. Ito ba ang sinasabi mong regalo? Zinabi montag zumazakit likot montag. Sasabihin ko sa'yo, magaling ako sa masahe, profesional. Halika, humiga ka naman. Parang awkward yata. Huwag na lang. Ito, Parang hindi yata tamat. pareho naman tayong magkapatid. Bakit ka mahihiya? Sige na. Kung minasahin niya ako, may physical na contact. Sigurado namang hindi niya isipin na lalaki ako, di ba? Baka masakit ng konti, iisin mo na lang.
Mahal kong kapatid, bumalik na si Ed. Senyorita, Nasaan si Binata? si Binata, hindi pa siya bumabalik. Anong oras na? Overtime ba? Wala. Benotha. Kasama niya si Jiang Wei. Bakit naman siya nakikisama ulit sa puhubi na yun? Hindi na ako uwi. Kung maganong ang ate ko, Sabihin nasa business trip ako. Huwag silang sabihan na nasa bakay ako ni Jiang Wei. Sino ang nagpadala? wala. Si. May lakas pa siyang magipewat sa labas. Ang tomboy na yon, baka totoong may gusto na siya sa kaibigan niyang mahirap. Hindi pwede, kailangan pigilan ang ganitong bagay. Dali, maghanda ng Punta tayo sa Oh, ang way. Ang ingay-ingay dito sa loob. Anong ginagawa nila? Aray. Hindi kaya ito ay Oh. Masakit. TS, kaunting sakit lang, hindi kaya? Haring Bobby ka, wibiye yung paring lalaki? Ere. Ay, huwag mong sabihin. Ay kawa, ang lambada mo naman pala. Itong puwet na to. Ang taas pala haha. Engot ka talaga. Kung ito nga hindi mo pa napansin. Ere. Halika, indutin mo pa dito sa harap. Ano bang nilagay mo sa harap mo? Ang laki ng umbok. Dali, alisin mo na. Kung hindi, mahihirapan ako mag-operate. Hindi kayo, yan al. Sige, pindutin mo pa. Bakit ka naman nagagalit ng walang dahilan? Halika, Kung hindi mo pa ulit makita ngayon, ipapawi kita ase. Magsimula uli sa biology. Ere. tiisin mo muna, malapit nang matapos. Kulang ka kasi sa ehersisyo. Dapat mas gumalaw ka, mas magmasahe pa. Oo. Kaya Montag ba ako masahihin araf-araf? Magkapatid naman tayo. Es asweldong binibigay monta, kaya kitang masahehin habang buhay. Habambuhay? Ika fan nagsabi niyan ah. Ah. Ere. Anong ginagawa nayo? Anong ginagawa nayo? Sure. Chuchuyuan. Diyos ko, buhay na bituin. Bituin. Diyosa, ako ang iyong masugid na tagahanga, pirmahan mo nga ako. Ah. Ere. Hey up. Susunod ay topic sa dibdib. Hindi mo BA kukunin? Kailangan kong ako na lang ang kumuha. Hey up ka. Baitawan mo ang anak kong aside to ran. Eri, Ano nang ginagawa niyo? Hey up ka. Anong balak mong gawin sa anak kong si Churan? Oy, Hey up ka. Anong balak mong gawin sa kapatid kong si Churan? A. Anong ginagawa mo rito? Kung hindi ako dumating, binabastos ka na niya. Hindi ganun. A. Zhang Wei. Ginagamit lang niya ang message gun para imasahe ako. CI, Chu Yun. Ang pangalawang 8 ni Churen. Isang kilalang international actress. Simula bata, hindi lagi niya akong ginapakulutan na no kapag nakikita. Mabuti na lang, madalas siyang nasa ibang bansa nagsushoot, kaya wala akong stress. Magandang araw, 8. Timeo ka. Batang ginoo ng pamilya ko. Anong klase ayos yan? Wala kang dignidad. Gino. Lalaki. ABA, ikaw ha, Zhang Wei, alam ka una, inupahan Montag lang siya na umarte. Ikaw talaga ang manloloko. Gayong araw kayo. Ang narinig. Ang nikita.
Sino man ang maglakas loob na magsabi ng kahit isang salita. Ipapakita ko sa inyo ng maayos ang aking kakayahan. Halika, umiwi ka na kasama. Simulang ngayon, bawal ka nang makipag-ugnayan sa mga ganitong kaibigan. Zhang Wei. Ang alawang kapatid na babae, hindi ka ba magtatagal para sa isang simpleng kainan? Ikaw, Zhang Wei. You. Utang ka para ilibre ako ng hapunan, tapos magpapakababae ka pa sa kaibigan mo para inisin ako. Pa, walang hiya talaga yan. Hindi ako nangutang. Kapatid ko ang lalaking iyon. Ang telepono, kotse, at mga damit ko ay binili ng kapatid ko. Wala akong mayamang kasintahan, pero mayroon akong isang, may kapatid ka bang gumagastos sa akin? Ikaw. Hindi ka malugod na tinatanggap di. Kung hindi ka lalabas, kakasuhan kita ng trespassing. Ano pinagmamalaki mo? Mayayaman, gwapo, at kilalang babae kumakatok sa pinto mo. Hindi ko papayagan kayong makipag-ugnayan. Hindi magiging maganda ang mga araw mo mula ngayon. Tiran. Bakit ganito suot mo sa bahay ni Zhang Wei? Ano ba talaga ang plano mo? Ayoko na maging lalaki. Gusto ko nang itigil ito. Gusto kong mabuhay bilang babae. At hanapin ang sarili kong kaligayahan. Gusto kong maging babae. Habang tinutungo ko ang kaligayahan ko. Kalokohan. Gayon, pamilya ni na kuya at tito ang nagbabantay. Kung kumalat ang pagiging babae mo, alam mo ba ang mangyayari? Anong magiging epekto nito? Magkakaroon ng gulo sa pamilya. Paano ipapaliwanag sa board? Ang buong grupo ngayon ay hawak ko na. Kaya kung ayusin ito, Ano ang kaya mong gawin? Ang tingin ko, niloko ka lang ni Zhang Wei na hindi maganda ang reputasyon. Gusto ka lang niyang samahan dahil sa pera mo. Alam mo biyan? hindi siya kagaya ng iba. Siya, Hindi ko na iniintindi. Sa susunod, huwag ka nang makipagkita sa kanya. ako na ang tagapamahala ng pamilya ko. Wala kang karapatang makialam sa personal kong buhay. Ang batang to, talagang tumigas na ang ulo. Senorita. Sa tutulan. Sige, Zhang Wei, hindi naman siya kasing sama nag-inisip niyo. Siya kasi. Medyo tahimik ang ugali at maraming din naman siyang magagandang katangian. Tahimik, kalokohan, siya'y tuso at madaya. Ikaf, bantayan mo ang sila. Hindi ko hahayaang magsama tungkol sa kinabukasan ng pamilya Chu. Secretary Qian. Agad ipaalam sa lahat ng senior na kumpanya. Ngayong gabi, may mahalaga akong sasabihin. Opo, Jinung Chu. Mukhang talagang nahulog na siya. At Yvonne, si Derek siyang nag-alok ng 70 milyong bayad para sa lead role. Pangunahing ba, Magsisimula na ang shooting sa susunod. walang oras, kanselahin ang lahat ng mga schedule ngayong buwan. Kailangan kong pigilan sila. Anong oras na? Bakit biglang nagpatawag na meeting para sa lahat ng board? Ano bang napakalaking nangyari? Pouet Bang. Mes problemas sa Overseas Acquisition Project? MGA kasama, pasensya na sa paghihintay. Pasensya na kayo, mga kasama, sa paghihintay. Miss, sino ka ba? Hayaan niyo akong magpakilala muli. Ito ang chairwoman NG Ating Chu Group, Siran Chu. Chu. Si Presidente Chu ay isang babae. Presidente Chu, kayo po ay... Dahil ayoko nang itago ang totoong identidad ko. Ako ang opisyal na mamumuno sa Xiu Group gamit ang tunay kong pagkatao. Ngayon, buksan natin ang natatanging paksa ng pulong na ito. Ipinapangalan ko si Zhang Wei bilang Vice Presidente ng grupo. Pangalawang Pangulo. Basta makiatasay. Sa parehong level ko, wala na makakatutol na magkasama kami. Chairman Chu. Hindi kayo nagbibiro, tama ba? Ang taong ito. Ano ng background niya? Anak NG sino? Wala pa tayong naririnig. Oo, NG. Si Ginong Zhang Wei ay magsisimula bukas sa Star Media, isa sa mga kumpanya ng ating grupo. Pamilya ng solo magulang, nagtapos ng kolehiyo, posisyon. Marketing interne. Interne. Nagpatawag tayo ng pinakamataas na antas ng pulong para lang sa isang intern? Tahimik. Si Gino Zhang Wei, ang kanyang pagkakakilanlan, kailangang manatiling siketo. Ang pangunahing layunin ng pulong natin ngayon ay tulungan siya sa loob ng 6 na buwan para maayos na maipasa ang posisyon bilang General Manager ng Star Radiance Media. General Manager? Ano bang meron siya para naman sa kanya ito? Ginong Chu,
Sasabihin ko na lang ng direct, ang taong ito. Mukhang walang masyadong karanasan. Biglang na-promote ng ganito kabilis. Parang, Mahirap makakuha ng hindi ba medyo padalos-dalos ang desisyon? Siya. Ang tao na pinagtitiwalaan ko sa buhay ko. Tinawag ko kayong lahat ngayon, hindi para mag-usap, kundi para magbigay ng utos. Tinawag ko kayong lahat ngayon, hindi para mag-usap, kundi para magbigay ng utos. Una, ang posisyon niya bilang Vice Presidente. Hindi dapat malaman na empleyado. Pangalawa, mahahalagang desisyon ng grupo. Kailangang may pahintulot niya. Pangatlo, kailangan ang detalyadong ulat ng kanyang schedule. Kasama na kung sino ang nakipagkita sa kanya at ano ang pinag-usapan. Lalo na kung sino sa mga babaeng kasamahan ang kinausap niya. Pasensya at salamat sa lahat. Batay sa 3 puntong ito, ilista ang detalyadong plano ng aksyon. Bukas na umaga alas 7, gusto kong nasa mesa ko na ito sa opisina. Paano ko ba isusulat ito? Gabi na, naku. Ano pang hinihintay nyo? Simulan na. Ito ang sanggay ng kumpanya ng kapatid ko. Ang gear naman. Zhang Wei, anong ginagawa mo rito? Bakit kahit saan kayo naroon? Oy, may koneksyon kami sa pamilya ni Kuya Pig, kaya nakuha kaming dalawa sa Star Shining Media. Ngayon, mga bigatin na kami, mga propsyonal, alam mo ba? Uy, Dito ka ba nagtatrabaho bilang security guard? May koneksyon ako. Tignan natin kung paano kita paikutin. Bakit hindi nayo paalam? Ang kumpanyang ito, tropa ko ang may-ari. Sino sa atin ang magpapaya? ano? Ang Starshine Group ay pagmamay-ari ng kapatid ni Zhang Wei. Sana makilala ko siya sa tulong ni Zhang Wei. Pati na rin ang misteryosong si Ginong Chu. At magawa kong mapaibig sa akin ang makapangyarihang si, hindi ba magiging bigla ang pag-asenso yun? At magiging parte pa ako ng isang marangyang pamilya, Kiyosko. Napakabihirang pagkakataon to, kailangan ko tong samantalahin. Zhang Wei. Wala na akong kahit anong koneksyon kay Lin Feng ngayon. Mahal Montag ako, di ba? Hindi mo papayagan ang kapatid mo. Magbihis babae para inisin ako, tama ba? Magbati na tayo. Ganito. Ayan ka o kayo ni ang kapatid Montag para kumain at magsari, pwede ba? Suwan. Linustay ko ang huling pera ko sa pagpapalipat para mapasok ka dito. Ang dali mong sabihin na walang Umalis ka na. Ako ang nagtrabaho para makapasok dito. Anong pakialam mo? Ikaw. hoy, kayong dalawa. Tandaan nyo to. Oy, Jinungshen, yung bagong babaeng intern. Parang malapit siya kay magiging Vice-Presidente Zhang Ha, Kailangan i-report ito. kay Ginoong Chu. Ganito kaliit na bagay. Hindi na kailangan istorbohin si Ginoong Chu. Maghanap ng dahilan, palisin siya. Oh. Gino Chu, magtiwala ka sa akin. Akyat si Vice Presidente, Zhang ng maayos. Hindi ko papayagang may babae. Lumapis sa kanya. Zhang Wei. Pagod ka na ba? O, inom ka ng kap. Inihanda ko ito para sa iyo. Sauna. Hindi ako umiinom. Sino si Zhang Wei? AKOIN. May kailangan ka ba sa akin? Ginoong Zhang, nararamdaman ko ang sinseridad mo. Talagang napakasinsero mo. Napagpasyahan ko, ang kontratang 2 milyon, sa iyo ko lang pipirmahan. Kahit sino pa ang dumating, wala silang magagawa. 20 milyong kontrata. Yemem. Binata, mahusay gawa mo. Nasa internship ka. Nakapirma ka na ng malaking kontrata para Ginoong Zhao, Ginoong Zhang Wei, pasok tayo at mag-usap.
Wow, ang galing. Kakapasok lang niya, nakapirma na ng 2 milyon. 2 milyon? Ang komisyon pa lang yan, sigurado 1 milyon na. Ang lakas talaga ng koneksyon ni Zhang Wei. Kailangan ko samantalahin ang pagkakataong to para makaahon sa hirap. Bakit naman wala akong kaibigang ganyan? Sandali lang kayo. Magdiwang. Si Zhang Wei, kakarating sa kumpanya, pero nakapirma na ng kontratang 2 milyong piso. Mamayang gabi, team building ng department. Sagot ng kumpanya. Si At saka, Mamayang gabi, dadalo rin si Chairman Chu para personal na magbigay ng pangal sa departamento natin. Parangal. Karapat-dapat ba siya? Eos. Ang Megeos kay Zhang Wei. Dumating na. Ate yun. Ikaf pala. Bakit hindi mo sinabi na Narinig ko na ang bagong intern ng kumpanya ay nakakuha ng 2 milyong endorsement deal. TBAyan, oo, Zianga, opo, Zianga. unang araw mo pa lang sa kumpanya, nakakuha ka na ng malaking deal. Akala mo ba kamagay na kamo young advertiser? Imposible. Miss Chu, Classmate SI Zhang Wei. Maaga siyang naulila. Saan siya magkakaroon ng taray na kamag-anak? Tinanong kita, sagutin. fake mo kung napapirma ko sila. Tinulungan kang makuha ang 2M endorse. Hindi mo ba dapat pasalamat? Salamat. Eos nabiyan, gusto kong makita kung gaano kakagaling. Kinongchen. nandito. Kakawi ko lang sa bansa, wala akong kasama para sa malilit na gawain. Zia. Zianga. Kapag napunta siya sa babaeng baliw, mawawala ang magandang buhay niya. Hindi ba? Pangalawang miss ay isa ring bahagi ng plano ni Chairman Chu. Para kay Vice President Zhang, dagdag kasaysayan. Naiintindihan ko na, dapat makipagtulungan. Zhang Wei, Magpasalamat kay ate yon sa tiwala. Maraming tao ang gustong magkaroon ng pagkakataon. AKO. Maraming salamat sa tiwala mo, Ekyon. Sisiguraduhin ko, agsisilbihan kita ng komportable. Mamaya may lakad ako, ikaw. Magmaneho para sa akin. Opo. Ginagawa mo mga pakulo para takutin ako. Noong buhay ko bilang special agent, napagsilbihan ko ang malalaking tao bilang bodyguard. Siguradong ipaparanas ko sa iyo kung ano ang tinatawag na serbisyo panghari. Jinungshen. Iulat ang progreso ng unang araw ng Vice President na si Ginoong Zhang Wei sa kanyang plano ng pagsasaayos. Ginoong Chu, maayos na maayos. Inayos ko ang pagkakatuwang. Para maayos na mapirmahan ni Ginoong Zhang Wei ang 2 milyong kontrata. Mataas ang respeto sa kanya sa departamento natin. Lahat. Humahanga na sa kanya. Magaling trabaho, order ito dahil sa'yo. Ang bonus mo ay hindi babawasan. Salamat, Manager Chu. By the way, Yan. ngayon pumunta siya sa opisina. Anong gagawin niya dito? Anong gagawin niya dito, ho? Hindi nayo ba alam? Si ate yun, pinagawa niya si Zhang Wei na pansamantala niyang assistant. Ganito kalaki. Bakit hindi mo sinabi agad? Akala ka upo kasi kayo ang nakayos nito. Plano ni Ed na pilitin si Zhang Wei na umalis. Maraming paraan si Ed para pahirapan ang iba, pero si Zhang Wei ay simpleng utak. Paano siya magiging katapat nito? Alamin kung nasaan sila ngayon. Magaling kang magmaneho ah. Mostly kasi, maganda rin ang kotse ni 8 Uni. Mamaya may inuman, puro matatindi sa industry ang nandan. Ang trabaho montak ay tumulong sa akin sa pagbalibad ng inumin. Balang problema, Ate Uni. Tapos, ang laban. Haga. Oy. Oh, ikaw ba yan, Chuyin? Kamusta? Parang malaki na ang panggalan, Emonga. Pati ba naman ang proyekto ko? Anong ibig sabihin? Hindi mo na ba nirespeto si kuya? Director Sang, ano ay sinasabi niyo? May nangyari lang sa bahay kamakalan. Ganon ba? Ganito na lang, magupoa parusa ako enge isang baso bilang pagingi enge tavat sa inyo. Isang baso lang?
Parang kulang sa sinseridad yun. Isang baso lang? Parang kulang sa sanseridayan. Von. Inuman ko po kayo. Sa susunod na pelikula ko, asa ako sa inyo. Ako. Inom muna bilang paggalang. Ate Yvonne, ang tulad niyong tanyag, bihira kaming mapasaya. Napakalaking kangalan pa sa akin. Inuman ko po kayo. Ate Yvonne, fan niyo po ako. Lagia kung susuporta sa inyo. Inuman ko po kayo. Yun mahina sa inuman. Itong beso na to ako na ang iinom para sa kanya. Mukhang may alam ka rin kung paano magtimpi. Sino ka ba? Ikaw, kaapat dapat bang makisama at makialam sa lamesa? Chuyun. Itong taong dinala mo. Napakabastos at walang alam sa tamang MGA kaibigan. Hindi siya ordinaryo, magiging susunod na Vice Presidente ng Star Glory Group. Dinala ko siya rito ngayon para ipakilala sa inyo lahat. Tama ba, Zinom? Magandang araw sa inyo lahat. Unang pagkikita natin, akisama na lang po. Sino naman itong istorbo? Lasingin niyo muna siya hanggang mabagsak. Ngayong gabi, kailangang makuha si Chuyun. Ah, si Jinung Zhang pala ang nandito. Pasensa na at hindi Halika. Inom ako pa sa'yo. Enaku. Gino ang Zhang. Hindi kita nakilala agad. Iniinom ko ito pa sa'yo. Ah, si Zhang nga pala. Halika. Iniinom ka o ito para sa'yo. Gino ang Zhang. Direktor Zan, salamat sa pagtansyang kay Ate Yun. Anong pagkikita natin? Nagwa kayo na, kahit anong gusto montak. Y. Ang galing mong uminom, Ginoong Zhang. Zhang Wei. Binabanat giretso ang boat ang gealak. Hindi mo na inisipan buhay mo. Hinagawa ka o lang ito para. Maapoten ka na de may o. Hinagawa ka o lang ito para. Algan kita. Zhang Wei. Akala ko kaya mo talagang uminom. Yun pala padalo-dalo ka lang. Ah. Derek Zhang. Pasensya na po. Nalasing siya. Ikakatid ko na lang, sa susunod na lang ako babawi. 8 Ryam. Umalis ka ng ganyan. Hindi ba parang hindi mo pinapansin kami? Ano bang ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? Tinangyan mo ang proyekto ni Direk Zhang, kaya na yung ka pinapunta rito para umingi ang gitabat sa kanya. Ikaw talaga, ha? Maghanap ng kapalit sa pag-inom, tapos Gusto mo bang umalis na parang walang nangyari? Derek Zhang. Tumanggap o hindi ng trabaho, karap, sobra na ang ginagawa niya. sobra? Pakuhang ka lang pa sa industriya. Hindi kita pinagubado pinapalapa sa harap ni Direk Zhang para umingi ang gipaumanin. Mahal pa sa'yo ya. Hampas lupang artista. Anong pinapakita mong pagiging malinis? Oy, Huwag mong takutin masyado yung tao. Chuyun, Hindi kita pinapahirapan, tol. Tingnan mo, ang daming tao dito nakatingin. Kailangan ko rin ng dangal, tol. Ngayon, ganito. Kailan mong magbigay na paliwang sa akin? Paano mo gagawin, to? Madali lang. Gavin Montag tulad niya. Inumin ang bote ng ganito. Pagkatapos, bahala ka kung alis o mananatili. Wala kaming sasabihin. Marunong rin akong magpitagan sa kagandahan. Huwag na yung alak na puti, pwede naman. Pero bigyan mo ako ng kaunting pabor. Inumin mo ito. Ange Pacatulac sa kinik. Apos na tayo doon. Okay ba yon? Eight Yvette. Ange galing mo sa trabaho. Indira maganda. Kung uminom ka sa akin. Grupo hindi mga lalaki. Magkasabo at pahirapan babae. Anong klaseng bagay?
Ikaw, lasing na lasing kanina? Bakit nakatayo ka ulit? Gusto mong talagang Si Zhang Wei, Pili- hindi ka na uminom, baka magkaroon kang puta sa sikmura. Hindi na pwedeng uminom. Ayos to, etyo. Kahit mamatay akong lasing, hindi ko hahayaan afin ka na zema walang kwenta. Grabe, Ang tandaan, nilagan ang gigamot an mabilis kumilos an epek kailangan tapusin agad ito. Bago gustuin mangabuso si ate yun, uminom sila hanggang bakit kayo natutulala? Uminom lang ako ng isang bot ng alak at beer. Nayon. Kayo na. Sasamaon kitang guminon. Tapo na ako. Ikaw na. Ang lakas ng sigaw mo. Akala ko ang lakas mong uminom. Ikaw na. Bagal uminom, nagpapakain ng isda. Sige, tutulungin kita. Ang bagal uminom, nagpapakain ka ba ng isda? Halika, tutulungin kita. Ikaw rin. Inom. Direktor Zhang. Ikaw na. Bakit nakatulala? Inom. Naruwag na. Ha? Ikaw talaga. Noong panahong bata pa kayo, nagsusuot ka pa ng shorts na may butas. Hindi ako naniniwala na matatalo ako sa alak sa iyo, batang pasli. Sige, inom. itong si Zhang Wei. Mukhang may pakalalaki rin pala. Ikaw. May dating ka rin. Tapo na. Yvonne, alas na tayo. Ew. Hindi halata. Ang tapang emo din pala. Kaya pala. Gustong gusto ka ng kapatid ko. Kapatid? Sinabiye on kapatid. Huwag ka nang magpanggap. Kung hindi mo alam na babae si Churan, bakit ka nakadikit sa kanya? Gusto mo lang naman maging parting pamilya namin, DBA? Ang napangasawa ng pamilya che. Diba? Si Chu and a babae. Bilisan mo. Si Chu and a babae. Kung sakali. Nababay talaga ako mula sa simula. Nagigastion MOBA ang tipo kung ganito? Bakit namumula ka? Ano? Ganane kayo? Pwede akong uminom na malamig ngayon. Glebo, say di soba. Ang tropa ko. Hindi siya lalaki na nagdadamit ba? Si Apala ay babing nagpapanggap na lalaki maghendo. Gusto pa niya ako. Sa itsura Montag, halatang masama kang ta. Dapat itago ang pagkakakilanlan and ay anong meron ka. Harapin mo ako. 8 Ruyan. Hindi pwede. Pareho na taong adulto, bakit ka nagipapanggap? Umepekto na ng husto. Hindi ko na kaya. 8 Ruyan. Itong suot mo. Medyo mapongo kito. Ano pang giniitay mo?
May sikreto ako. Itinago ko ito ng 20 taon, sa totoo lang. Bobby A. Kao. Ere. Tiis lang, malapit na matapos. Bakit puro SI, Rancho ang nasa? Puro SI, Rancho nasa Utah KO. Unemit. Waiter. Hanapin siya. Tingnan kung nasa loob. Opo. Si Ginong. Walang Mr. Zhang Wei at Miss Yun. I-check ang CCTV. Malaman kung nasaan silang. Oo. Iro. Ito ang sapatos ni E. Paano ito napunta dito? Imposible. Talagang impossible. Mr. Chu. Iwasan ninyong tumingin. Zhang Wei. Nasan siya? Ibigay mo sa akin. Kailangan ko ito. Churan. Hindi pwede. Siya ang kapatid ni Churan. Kung mapatuloy ito, siguradong may mangyayari. Yun Jay. Patawad na lang. Gagayin ko ito. Ang lakas ang gigamot na to. Grave naman. Huwag naman sanang totohanin na nakakagusto ako kay Huran. Zhang Wei. Zhang Wei, ano bang ginagawa mo? Churan. Bakit ka na dito? Hindi kaya guni-guni ka lang? Bakit binubuhusan na malamig na tubig ang sarili? Magkakasakit ka niyan kung magpapatuloy pa to. Ikaw. Ikaw BASI, Chuyan OSI Churan. Ikaw. Bakit ang pula ng mukha mo? Nalasan ka ba? Bahala na. Churan, gusto kita. Ang taga mon itinago ang lihim na to. Pasensya na. Hindi kayo sinasadalaw ko ka. Simulan gayon. Sayaw. Wala na akong itatago na sikreto. Zhang Wei. Gusto kita. Nasan to? Nalason ako engay gamot. Hindi kaya talagang may nangyari na sa amin. Paano sila dala alaksama?
Turan. Bakit ka na dito? Pati sarili mo, dinala mo pa sa kama ng pobreng bata na yan. Kan hindi ako pumunta, ilalayo mo ang taong pinakamahal ko. Eh. Ang bilis mo namang kumilos. Naglagay ka pa ng gamot kay Sangwi. Para lang paghiwalayin kami, gagawin mo talaga ang lahat. Ako davang naglagay ng gamot? Ay tama na. Hindi ka maintindihan pagdating sa love life mo. Hey, talagang nawalan na ng babae, pati tropa pa nasira. Maghuhugas na ako. Ay ka, wala kang gagawin sa kanya, ha? Sino ban may gusto? Eh, Yvonne. Ikaw pala. Natulog tayo kagabi. Ang nangyari kagabi, di mo na ba naalawa? Great. Hindi kaya. Napagkamalaan ko sitwasyon na sitwuran. Tapos natulugan ko. At isa pa siyang inosente. Hey, tingin ko sa reaksyon mo. Ayaw mo pa nagutan, ano? AKO. Mukhang nagkamali itong bata at inisip kasabay ako natulog. Kung hahayaan ko siyang laging magkamali, alis na kaya siya kay Turan. Sino? Puntahan mo muna. Chuyun, nasa loob siya. Ikaw si Chuyun, Kalaguyo? Magkano binabayad sa'yo araw-araw? Wala kayong pakialam. Q. Ano yung maingay sa labas? Churan. Bakit nandito ka? Hindi ba akala ko panaginip kagabi? Sino ba talaga ang kasama niya? Sino ang nasa labas? May babae sa loob. Maaming tao sa laro. Ang saya ng laro. Siguradong papatok to. Sumama kayo sa akin, itulak natin tong pinto. Tapos na tayo. Kung may makuha, tapos ang karera ko at reputasyon ng pamilya Chu. Lahat tapos, huwag kayong Magbihis agad. Takpan ang mukha niyo. Bilis. anong ginagawa nyo? Wala tayong oras magpaliwanag. Makinig sa akin. Si, Bibilang ako ng 3. Pagbukas ng pinto, huwag mag-alala. Hakbo ng takbo. naiintindihan nayo BA? 3. 2. ISA. Takbo. Huwag kang magtangkang tumakas. Alisin mo ang marumi mong kamay. Walang hiya ka. Abula. Huwag hayaan silang makatakas. Kayo na ang mauna. Tumakbo na. Abula. Tumigil kayo. Huwag Bilis. Hindi ko na talaga kaya tumakbo. Anong nangyari sa'yo? Ang MGA binik... Hanggang gayon, parang lantang-lanta pa rin. Sige na, bubuhatin kita. Ay naku. Ano na naman? Nasprain ka BA? Tara. Sakin na. Sakin na. Nandiyon lang sa harangan sila. Tumigil kayo. Wait. Buti dumating ka pa agad, kundi di ka pa ma-imagine. Ang gulo niyo naman. Si Chuyu, panganay na kapatid inay. Bata pa lang, ipinadala siya sa ibang bansa mag-aral ng sine. Ngayon, isa Kilalang international na pintor.
Zhang Wei, salamat kanina. Susunod ay tungkol sa pamilya na Umuwi ka na muna. Sige. Kagabi, sino ba talaga ang kasama kong natulog? ano ang plano niyo pagkatapos nito? Panganay na kapatid, ayaw kong maging lalaki. Nakaligtas. Gusto kong ituloy ang sarili kong kaligayahan. Huwag maging pabaya. Malapit nang pumasok ang grupo sa merkado abroad. Alam mo ba ang mangyayari kung ihahayag mo ang gaano kalaki ang Mahigit 20 taon nang tiniis ni Churan ang kawalang katarungan. Sa paglipas ng taon, hinabol namin ang buhay at karera. Si Churan, alang-alang sa pamilyang ito, nagbabalat kayo bilang lalaki, oras na para mabuhay para sa sarili. Alam kayo na, ikaw ang pinakapalaging nag-alaga. Sige na. Sasabihin ko na maaga pa lang, ikaw at si Zhang Wei, walang pag-asa. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Kung magpapakasal ka, dapat sa isang angkan na kayang patatagin ang posisyon ng pamilya natin. Hindi laro-laro ang kasal, alam mo yan. Kapag nalaman ng iba na babae ka, babagsak ang presyo ng stocks at kredibilidad ng pamilya. Pero ngayon, kung magkakaroon ka ng isang matibay na pagsasanib ng pamilya lang ang makakapagpatigil sa usapan at makakapagpatatag ng sitwasyon. Ito lang ang tamang desisyon na may lohika. Pero, Pagod na ako. Chuyan, Sumama ka muna sa akin. Ang natutulog sa tabi, si Chu Ran BA? OSI Chu Yin? Paano kaya? Diretso ka kay Churan Magdanov. Nasa pintuan ako ng bahay mo. Paksan mo. Yun, anong meron ng ganitong oras? Makinig ka sa akin. May proyekto ako sa Kyoto. Bilisan mo, maghanda tayo at pupunta doon. Ang biglaan naman. Ang laki ng hanang sweldo ng kumpanya sa'yo. Dali, mag-ayos ka. Wow ha. Saan na ba ang punta nito? Bakit kayo na naman? Ano talaga ang gusto niyo? Ano ang gusto niyo? Hindi pa malinaw. Sasabihin ko, sa industriya, walang artistang di napasunod ni Director Zhang sa patakaran niya. Kung matalino ka, sumama ka na lang sa akin sa kwarto. Ikangayo ko. Ano sa tingin mo? Paano kung ibigay ko ang lahat ng ito sa mga media? Ang headline, nakalagay, magkapatid na Chu. Pagkikita sa hotel kasama ang asistan, maglalaho ang dalisay na imahe, tuluyang gumuho. Ano sa tingin mo? Yung mga reporter na yon. Ikaw ang nagayos na yan. Ikaw ha, maging masunurin ka. Pag inalagaan mo ako ng mabuti, tiyak ang tagumpay mo. Kung hindi naman, sisiguraduhin kong masira ang pangalan mo. Si pakapalabas ng showbiz. Umalis kung gusto. Sino ang tinatakot mo? Ha 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 ha. Ngayon lang ako nakakita ng babaeng ganito katindi. Habang ganito ka, mas gusto kita. Siguradong pagtutulugan kita ngayon. Akala mo wala ako dito. Ikaw, pazawe na bata. Akala mo ba kagabi nalasing mo kaming lahat? Kaya mo ba kaming talunin ngayong araw? Walang satsat. Sabay-sabay na. May flight kami. Huwag mong paawat yan. Ikaw na. Ikaw. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Sinasabi ko sa'yo. May koneksyon ako sa taas kapag ginalaw mo ako, tapos na ang buhay mo. Ang dami mong sinasabi. ABA grave naman. Director Zhang. Ang buhay mo bilang director, kulay. Ang sikretong record mo, mas marami kaysa sa loob ng telepono ko.
Itong cellphone na to, ang samantala ko munang ingatan. At saka, binabalaan kita, huwag nang istorbohin si 8 Yvonne. Tinitya kong ikakalat ko ang lahat ng kalokohan mo sa buong industriya. Siguradong mas kahanga-hanga pa yun kaysa alimang pelikula na ginawa. Mas maganda pa to, promise. Tara, 8 Yvonne, habulin na. Grabe. Ang galing naya, ang gwapo pa. Sa totoo lang, mukhang maayos-ayos din pala siya. Bake it, 8 Yvonne. May dumi BAS sa mukakeo. Oo naman okay lang. Bakit ang pula ng mukha mo? Masama ba ang pakiramdam mo? May sakit ka, BA? Wala akong problema. Tigilan mo na ang kakadaldal mo. Magmaneho ka. Oh, Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Hindi kayo kaya. Totoo bang nagustuhan mo na siya? Hindi. Paano kung makipagrelasyon ako sa kanya? Paano kayo haharapin si Turan? Turan, Noong araw, ibinigay ng lolo mo sa'yo ang kumpanya dahil ikaw ang natatanging lalaki. Paano nagawang lokohin ng matanda? Paano ang kanyang kaluluwa? Sa ang pamilya niyo'y gumawa ng kasuklam-suklam na bagay. Mas mababa kayo sa hayop. Pangalawang tiyo, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Ano pa ang kasarian ni Chu? Sa pamumuno niya, dumobel ang halaga ng kumpanya at lumawak sa 3 larangan. Ang lahat ng tagumpay na yan, malinaw na nakita na lahat dito. Ano namang silbi niya? Babae siya, sa huli mag-aasawa. Kapag ikinasal na, ang anak na babae parang tubig na itinapon. Magiging Chu pa kaya ang apelido ng Chu Group? Mga kaibigan, may narinig pa nga ako, si Churan sa abuso ng kapangyarihan, tinala si Jiang Wei diretso sa kumpanya. At inilagay pa sa core na nasiraan ka na ba ng bait? Kung ganito ka, mapapahamak ang kumpanya sa kamay mo. paanong nagawa niya ito? Mapapahamak ang kumpanya kung mapupunta sa tao. Iminumungkahi ang boto sa board. Agad nang tanggalin si Ran Chu sa lahat ng posisyon bilang presidente ng Chu Group. Ipasa ito sa may kakayahan at mapagkakatiwalaang tao. Sumasangkayon ak Chairman Chu, respeto at karanasan mo'y malawa. Sa kasalukuyan, Ika-flank ang tama para kunin ang responsibilidad at panatilihin ang katatagan ng geshitfa. Ako rin ay Ypsilon sumusuport. Hayaan si MR Chu ang namahala sa grupo. Kayo. Narito Ange Pamilya Lin mula sa Kyoto. Pamilya Lin, Isa sa 4 na kilalang pamilya sa Kyoto, Pamilya Lin. Bakit sila narito? Ginoong Lin, anong dahilan ng pagpunta ninyo rito? Pasensya na't hindi kita agad sinalubong. Narito ako upang mag-propose. Churan, handang magbigay ang pamilya Lin ng bilyon-bilyong dote upang makipag-isang dibdib sa pamilya Chu. Ikaw. Pumapayag ka bang maging asawa ko? Ikaw ba ang nagplano nito? Ang anak ng pamilya Lin, si Lin Xiaotian, ay karapat-dapat. Magka-level ang ating pamilya. Ang paksang dibadip natin ay pinakotomong decision son gayon. Miss Churan, huwag mag-alala, marunong umunawa ang pamilya Lin. Pagkatapos ng kasal natin, ang unang anak susunod sa apelyido Kao at magmamana sa pamilya Lin. Ang pangalawa susunod sa apelyido Mo at magmamana sa pamilya Tsura. Hinding-hindi mapuputol. Ngayon, sino pa ang gustong alisin ang posisyon ni Cern bilang presidente? Turan, Tiyo, di nakakita ng tunay mong lumabas na ang pagbanggit mo ng pagkakakilanlan ay bahagi ng malaking ibinunyag mo ang pagkakakilanlan. Nagkaroon ng pagyanig sa stocks ng kumpanya. Pagkatapos, ibinunyag ang kasal. Nag-angat bigla ang halaga ng stocks ng kumpanya. Ang taas! Mataas ang halaga ng kumpanya. 5 beses ang itataas. Malalim mag-isip si Ginoong Chu. Napakalawak ng Kami ang masyadong makitid mag-isip. Huran, alam mo na siguro ang susunod na gagawin, hindi na kailangan turuan, di ba? Pakakasalan mo siya.
Kailang mong pakasangsi. Ikaw na lang ang magpakasal. Churan, bakit ang sudalemo? Ang batang ito, ikaw. Batang Panginoon Lin, pasensya, kapatid ko. Hindi mahalaga. Ito ang unang beses na nakatago po ako ang babaeng tumanggi sa akin. Kavili-vili. Chuyong, umalis ka na lang ng ganoon. Hindi ba magandang idea yan? Mga taong ito. Para sa pamilyang dito. Nakubli ng kasarian na wala sarili. Akala kayo, kahit papaano, may intindihan ako ang gepanggana na kapatid. Pero hindi kao inasahan. Sa panahon niya, kahit ang lakas na zel, Ihaya kang tunay kong pagkakakilanlan. isa lang palang kinakamit na pangkalakal. Ginong Chu, ano ang gigagawin natin ngayon? Para pilitin akong sumuko. Siguradong gagamitan nila ang GMG at ang pinakamalaga sa akin. Nasaan si Hangwei? Siya, Secretary Chian. Ikaf ang pinakakatiwalaan ko. Iwag sabihin pati ikaw kakampi sa kanila? wala pong ganang bagay, President Chu. Sila mo not at yun, pwede rin naman sa kabutan ninyo yun. Si Zanwe. Sinamahan 8 yun sa Kyoto para sa shoot. Inayos na 8 buwan. Akatapos lang umalis ngayon. Sige na. May dalawa akong napakabait na Isa gusto kontrolin ang buhay ko, isa kinukuha pa ang lalaki ko. Ayos. Dahil gusto niyo maglaro. Sasama ako hanggang dulo. Hindi ko nahahayaang may kumontrol na buhay ko uli. I-book ang pinakamaagang flight papuntang Kyoto. Pero ngayon ang pinakapeligrosong panahon para sa kumpanya. Pipiliin mo bang umalis ngayon? Ayusin ko na ang pag-book ng ticket para sa inyo. Tayo sa ICAO Fan MOAKO. Zenozia? Bakit may lalaki sa tabi mo? Bakit? Ganito ba ang trato mo sa amin ng mga fans mo? Sir, Sir, huwag magalit. Assistant lang, AKO, and I. Ikaf. Walang maniniwala. Sinong artista ang kukuha ng assistant? Siguradong magasintahan sila. Diosa. Ako na lang ang maging lalaki assist. Hindi ko kailangan ng pera. Hayan mo akong suma SAO. Huwid BA? Pakisama mo AKO. Si Chuyan. Huwid bang pa-autograph? Siya ba talaga ang assistant mo? Ano ba talaga ang relasyon nyo? Huwag mong sabihing magkasintahan nga kayo. Padaan lang po. Giro. Huwag kang umalis, Diyosa. Huwag kang umalis. Y. Sikat na artista, sinugod na mga tagahanga. Kabatang lalaki, bodyguard niya o boyfriend. Magano kita mo sa isang araw. Laging kasama ang magaganda, ang saya siguro, no? Mano, sa sentro, bilisan mo. Salamat. Sige, walang problema. Ito ang hirap ng pagiging sikat. Kate Son Copymonta parang hubat ka. Gusto ko manood ng scene ng maayos. Maglakad-lakad sa mall o huminga ng walang kamera. Lahat yan ay parang pangarap na lang. Walang kalayaan o privacy kahit konti. Kalayon. Madali lang yan. May paraan ako. May paraan ka. Kita mo? Pareho ng kay MR Chu. Pwede na lumabas. Siguradong walang makakakilala sa'yo. Tuloy. Walang nakakilala sa akin. Anong pakiramdam ng kalayaan? Zhang Wei Sao Matasu. Yun siya. Kahit hindi ka na makilala ng mga tao, pero ganito, madali kang mamisinterpret. Pasensya na, sobrang nadala lang ako. Ay naku, tama na, huwag na yan. Ikaw ang bahala sa akin. Samahan mo ko mag-shopping, sumayaw, manghuli ng teddy bear, gawin ang hindi ko nagaw. Gawin lahat ng sabay-sabay. Sandali. 8 yun. Nagpunakabi ay mag-shooting pelikula? Bakit luwag ng schedule? Ang crew ay magsisimula pa sa lube ng ilang gara. Ilang araw pa, Bakit Apira? Pinilit akong sumakay ng eroplano para dito. Wala nang usapan tungkol dyan. Samahan mo akong gayon, magkaibigan na tayo. Tara.
Wow. Hangwei, ang galing mo. I treat kita sa dinner. Tabi. Maging ka. Palahurang tao. Zhangwei, ano sa tingin mo sa akin? Okay ka naman. Maganda ang katawan. Maganda ka rin. Ganon bi, masasabi mo kung magiging girlfriend mo ako. Yun siya. Nagbabayro ka. BASA akin? Ho. Tiran. Bakit hindi ka nagsasalita? Mahina ba signal? Simulang gayon, hinding-hindi ko nahahayaang kunin ninyo ang kahit ano sa akin. Pair. Hindi, Churan. Hindi gananan isip. Mo kami 8mo. Hindi mo na kailangang magpa-alam kayo, siya ang namikit asayo. Hangwei, may tanong ako sa'yo. Sa gabing iyon, ang sinabi mong gusto mo ako. Totoo ba iyon sa gabing iyon? Bakit namumula ang mukha mo? Nalagyan ka ng gamot, hindi ko na alintana. Sharon. Gusto kita. Kaya hindi ito imahinasyon ko noong ang taong kasama ko noong na ay kawayan. Sharon, sorry. Noon, nalason ako at nawala ang kontrol ko. Ginawa ko ang nakasakit na bagay sa'yo. Walang kailangang ikapag-alala. Zhang Wei. Simula noong una kitang makita. Nagustuhan na kita. Dahil sa pamilya. Itinago ko ang tunay kong pagkakakilan. Isinakripisyo ang sarili. Kaya kong tiisin ang lahat ng hirap. Pero ikaw. Hinding-hindi ako susuko. Zhang Wei. Tumakas na lang tayo. Tumakas. Ito ang naipon ko nitong mga taon. 10 bilyon. Sapat na para sa atin na maghanap ng lugar na tahimik at mamuhay ng walang problema. Mabubuhay tayo na matiwasay. 10 bilyon? Hindi kaya ang babaeng ito mula nang makilala ako. Nagsimula mag-ipon ng lihim. Iniisip balang araw. Atakas kami ng magkasama? Ang pera ikaw na ang bahala. Hanap tayo ng lugar na walang kahit sinong makakaalam kung nasaan tayo. Pwede ba? Churan. Para sa lalaking yan, iwan mo na pati pamilya at mga kamag-anak mo. Bitawan Montag ako. Dahil sa kapabayaan mo, sobrang bagsak na ang presyo ng stocks ng kumpanya. Bumalik agad at humingi ng tawad kay Ginong Lin para maayos ang problema. Gino Ong Lin. Walang paraan na babalik ako kasama nyo. Hindi ako lang ang anak ng pamilya Chu na pwedeng magpakasal. Kung gusto mo, ikaw Para sa kanya ba talaga? Iwanan mo na pati buong pamilya, Chu. AKO. Hindi. Gamit nyo na pwedeng basta-basta abusuhin. Ikaw, tagalabas, anong ginagawa mo? Ama ang sinabi ni Churan. Sa mga taon, para sa pamilya ng Chu, isinakripisyo niya ang karapatang maging babae. Kayo, niya, isang naging malaking bituin at isang tanyag na artista. Bawat isa ay hinahabol. Ang buhay na nais nila. Kung edad ang pag-uusapan, ayo ang maunang mag-asawa. Ipinapasa sa nakababatang kapatid. Lahat ng maganda sa pamilya ng Chu kayo ang umaani. Pero ang responsibilidad palaging nasa kanya. Bakit ka nakikialam sa pamilya, Chu? Si Zhang Wei ay hindi taga... Sa buhay ko, siya lamang ang pakakasalan ko. Sasamahan ko siya sa hirap at ginhawa. Sigurado ako, si Churan ay buntis sa anak ko. 8. Sa susunod na taon, magiging malaking hipag ka. Ikaw, Et Zaka, Alam mo, wala akong malalaking kabutihan. Pero may isang bagay ako. hindi ko kailanman Na ibang tao ang nagpalaki sa babae at anak ko. masyado yata akong naging mabait sa inyo. Para sa pamilya, Chu, pilit kitang iuwi ngayon. Gata.
Zhongwei, Lumayo ka agad sa kapatid ko. Huwag na siyang kontakin. ano kung hindi? Papatay kita at mawawala ka sa mundong ito. Huwag ninyong galawin siya. Walang problema, ako na bahala. Pero, Huwag kang mag-alala. Ako ang naging unang lalaki mo. Higit sa lahat, ang pinakamahusay na ang gulo sa pamilya niyo, ko na ang bahala magdayos. Nasaan ang malambot na lalaki? Zugut. Ano nang ginagawa niyo? Zugut na. Sa susunod, Magdala ka na mas maraming itong mga kulang pa para sa akin. sabihin kay Lin Xiao. Si Churan ay babae ko. Kung gusto niyang agawin, Gawin niya ito bilang isang lalaki. Personal na harapin ako. kayan ga? Dapat ko bang intindihin ito bilang ang ikatlong anak na babae ng pamilyang Chu ay tumanggi sa akin dahil sa isang walang kwentang lalaki. Ang pamilya Lin ay nagdala ng buong sinseridad. Ngunit ang pamilya Chu ay nais itulak sa akin ang isang sirang sapatos na ginamit na ng iba. Ito ba ang tawag niyong sinseridad? Lin, huwag magalit. Babaeng walang kwenta si Churan, hindi marunong magpakatao. Hindi siya karapat-dapat sa iyo. Ginoo Lin, tingnan niyo po. Ito ang anak kong si Chushue, mabait, masunurin at hindi pa nagkaroon ng kasintahan simula pagkabata. Siguradong malinis at apelyido rin niya ay hindi makakasira sa pagsasanib ng pamilya. Hindi pwede. Hindi ko papayagan ang anak ni Chu Huiren na makaugnay sa pamilya Lin. Ginoo Lin, bigyan kami ng panahon. Siguradong niloko si Churan ng taong iyon. Nangangako ako. Gagawin ko ang lahat para magbago ang isip niya at siya mismo ang humingi ng tawad sa inyo. Magbago ng isip. Gusto mo bang ipakasal ako sa isang babae na nilaro ng masamang bagay? Maselan ako sa ganong bagay. Kung hindi, ikaw na lang ang magpakasal sa akin. Mangyaring maging magalang, Ginoong Lin. Kung sa hitsura, medyo maganda naman, pero medyo may edad na, pangkerida siguro pwede, pero pang-asawa. Huwag na lang siguro. Ginong lang. Palagi kitang hinahangaan. Nakakadiri ka, nagkakasuka ako. Lumayo ka sa akin. Tama nga pala. Naalala ko, yung pangalawa sa pamilya ninyo, isang sikat na artista. Balita sa internet, siya ang rina ng mga dalaga. 5 taon sa industriya, walang nakalapit sa kanya. Paano kung siya ang piliin natin? Hindi pwede. Si Chu Yun nasa Rurok NG Carrera. Kung magpakasal siya ngayon, makakasama ito sa kanyang showbiz na Hindi kita binibigyan ng opsyon. Ang mga stock ng pamilya ninyo, araw-araw nang bumabagsak. Malapit nang maubos ang inyong pondo. Maliban sa pamilya namin, walang ibang makakapagligtas sa inyo. Bukas ng gabi. Dalhin Montag siya es aku vato ko. Ako mismo ang makicheck. Ito na ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa inyo. Huwag nang maging pasaway. Pong Haya. Hindi ako papayag magpakasal sa klaseng tao. Ano ang gagawin natin? Hindi ba sumasagad sa Churan? Vala Pia. Iniisip ko sa mga nakaraang taon, ang dami nating pagkukulang sa kanya. Pati ang tungkol sa kasal niya, baka mauwi pa sa ang pusta sa kasunduan. Baka naman, sa pag-alis niya sa kulungang ito, tunay siyang makakalaya. Tama. Si Churan, simula pagkabata, pinilit mamuhay bilang lalaki, isinakripisyo ang lahat ng para sa babae. Lahat tayo naghahanap ng sarili nating kaligayahan, pero pinilit natin siyang magpakasal sa taong hindi niya gusto. Kapag sa atin mangyari ang ganito, walang ni isa sa atin ang handang magsakripisyo. Kung hindi tayo pumunta ngayon, pabagsak na ba ang pamilya Cho? Stern High Stern. Sa ngayon, wala pang mas mabuting solusyon. Ang pamilya ng Chu na pinaghirapan ng mga magulang ay hindi dapat masira sa ating mga kamay. May paraan akong solusyonan ito. Chu Ran, ikaw.
Patawarin mo ako. Nasaktan kita. 8. Ayos lang. Pamilya Teo. Ang nakaran. Hindi na kailangang pag-usapan pa. Churan, sigurado ka bang may solusyon ka? Tama. Bago ko pa man desisyonan na ilantad ang totoong pagkakakilanlan ko, inasahan ko ng babagsak ang stock ng kumpanya, kaya ginamit ko ang lahat ng pondo para bilhin ng palihim ang mga stocks ng Chu Group na ibinebenta sa pinakamababang halaga. Ngayon, kahit may stocks tayo, araw-araw bumabagsak ang halaga nito at nababahala ang mga tao sa kumpanya. At ang kasunduan natin sa pamilya Lin, tuluyan itong nasira. Naapektuhan. Tingnan mo tayong gayon. Ano bang silbi ng mga stocks na yan? Lahat ng mata at usapan ay nasa atin sa kwento ni Churan na bumalik bilang babae. Kung magagamit ito ng tama, maayos na pamamahala at gabay, isa itong napakagandang pagkakataon para sa promo ng bagong brand ng Chu Group. At para muling buuin ang imahe ng kumpanya, pinakamagandang pagkakataon. Promosyon. Sekretarya na pera. Ito ang bagong serye na idinisenyo ng pinakamahusay na designer sa mundo para sa Chu Group, pinangalanang Bagong Buhay. Saktong pagkakataon, gamitin natin ang kasalukuyang issue para ilunsad ito. Ikavisk 8. Handa ba kayong tumulong sa akin para maging mga modelo ng bagong seryeng ito? AKY handa. Handa AKO. Galingan natin. Bakit wala pa sila? Gusto ba talagang magpahamak ang pamilya Chu? Naghahanap ka ng kapahamakan. Magpadala ng tao. Ituloy ang short sa stock ng Chu Group. Gusto ko silang lumuhod at magmakaawa. Hindi po kaya, Lin, ang mga stocks na binenta natin, halos agad na kinain ng isang misteryosong account. At Zaka, bukod pa roon, hindi bumaba ang presyo ng stocks ng Chu Group. Sa halip, nagkaroon pa ng biglaang pagtaas. Ano? Anong nangyari? Panoorin mo ang balita. Lin Gino, ano ng sitwasyon ngayon? Anong gagawin natin ngayon? Pakikalma muna ako. Miss Churan, ang buhay mo ang pinakamainspirasyonal ngayong taon. Mula sa tahimik na Hanggang sa kahangahangang Ano ang lakas nagbigay sa'yo ng tapang magtagumpay? perpektong bagong simula. Nandito. Gusto kong magpasalamat sa isang tao. Noong ako'y litong-lito at pinanghihinaan ng loob, siya ang laging nasa aking tabi. Dahil sa kanya, nahanap ko muli ang bagong simula, ang tapang at lakas para magbago. Ang taong ito siguro ay may espesyal na relasyon kay Ji Chu, tama ba? Maari bang itanong kung narito siya ngayon? Zhang Wei, simula noong una kitang makilala. Gusto ko na sanang magpakasal sa'yo. Papayag ka bang pakasalan ako? AKO. Lahat kayo, tumabi. Magpropose sa harap ng lahat sa isang mukhang palamunin na di ko alam kung saan galing? Ganito na ba ang asal ng pamilyang Chu? Ginong Lin, ito ay press conference ng Chu. Hindi ka narito welcome. Pakiusap, umalis ka. Alice, kayo lang namang tatlong babae.
Kahit idagdag pa ang palamuning ito, may karapatan ba kayong paalisin ako? Talaga bang akala nyo, na sa ganyang mga pakulo, makakontrol nyo ang buong negosyo? Bagong produkto ng Chu na nangunguna sa uso. Puro naman yan walang hiyaang pangungopya. Pangungupya. Lahat ng ebidensya. Nandito lahat. Pangungupya. Tio. Yung mga disenyo ay, Sabi mo pagnanakaw ay pagnanakaw. May hawak na ebidensya si Lin. Bakit hindi ito ipakita sa lahat para makita ng media at kasamahan sa industry? At nang maliwanagan ang lahat. Ziga. Dahil ayaw niyong sumuko hanggat di nakikita ang ebidensya, ipapakita ko ito para walang alinlangan sa inyo. Atlong babae. Laruan Nyo Ko, may 1,000 paraan para tapusin kayo. Kontakin Nyo si Chuho Iron para basta't handa siyang maging sunod-sunurang aso. Tutulungan ko siyang maging pinuno ng pamilya Chu. Lin He. Ito ang taos puso kong ale. Akiusap tanggapin niyo ito. Linyang, paano ipapaliwanag ang video na ito? Ang mga akusasyon laban sa pamilya Chu ay paninirang puri. Marchu Hueren, ano ang motibo mo sa pakikipagsabuatan para siraan ang pamangkin? Napakababang uri naman. Hindi ko inakala ang asal ng pamilya Lin. ang pangalawang ginoo ng Chu ay talagang wala ng kwenta. Imposible. Paanong nangyari ito? Chu Hueren. Pinagkaisahan mo ako. Hindi ko alam, Lin Xiao. Akala MOBA Cami Lang ang may trader dito? Hintayin niyo lang ako. Lin Xiao, huwag umalis. Magpaliwanag. Lin Xiao! Lin Xiao! Wala na ang mga nakikialam. Inlano ko ito. Akala ko pagkatapos ng press conference, magpupropose ako sa'yo. Pero hindi ko inaasahan na maunahan mo ako, Miss Churan. Pwede bang pakasalan mo ako? Kaya, pumapayag ako.